Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin natin ngayon dahil ito ay bunga ito sa mga reaction sa mga Christian na kasi I was discussing I think the other day na sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Sa sobrang pagmamahal sa Diyos sa mundo ay binigay ang kanyang bugtong anak. Whereas another verse dito sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17 nagsasabi nga anumang bagay sa mundo, sinasabi sa Tagalog dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ito ay sa amin ay hindi ganyan. Okay? Tandaan natin mga kapatid. Kung anumang sa mundo, anumang bagay sa mundo, hindi natin mamahalin. We are not Muslims. We are not Muslim. Bakit? Ang anumang bagay sa mundo, nilikha ito ng Allah para sa tao. Mahalin natin ito. Alagaan natin. For example, mga punong kahoy, mga punong halaman, dagat, tubig, oxygen, itong nilalanghap nating hangin, ito ay gawa ng Panginoon, bigay sa tao para mabubuhay tayo. Without water, we are dead. Finished tayo. So kung pagsabi na anumang bagay sa mundo ay hindi mo ito mamahalin, dapat hindi mo ito mamahalin, ayon sa Christianity, dahil yun ang sabi nila, huwag niyong mahalin ang sa mundo. Ano ba? Ang example, ang sa mundo, itong mga ibon, mga hayop, hindi natin mamahalin. Makakita tayo ng pusa, patkin natin. Makakita tayo ng mga aso o ano pa diyang mga patayin natin, ipulyot natin ang katubigan. Total, hindi naman natin mahal ang katubigan. Yung mga dagat dyan, itapin natin ng basura dahil hindi naman natin mahal. Mundo yan eh. Yun ba? Ang sa Islam, hindi ganoon. Alagaan natin, mamahalin natin kung anumang binigay, nilikha ng Panginoon dito sa mundo. Dahil ito para tayo mabubuhay. Kung hindi natin mamahalin, as we are a khalifa, vicegerent tayo, in charge tayo, we are created by Allah as an in charge, vicegerent dito sa mundo, para ating alagaan kung ano man ang sa mundo. Yung mga kapatid, that's why kung sa Islam nga pagdarasal mayroon kaming pagdarasal. Sa anong pagdarasal natin? Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, atina, bigyan mo kami fid dunya, ano man dito sa mundo. Hasana. Bigyan mo ang kaming kabutihan dito sa mundo, hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhabanna. At doon din sa kabilang buhay, bigyan kami kung anong ikabubuti doon sa kabilang buhay. We are praying, doing our best dito sa mundo para makapasa tayo dito sa mundo at mapasa atin ang paraiso. Yun ang sa Islam. Sabihin mo hindi ka magmahal ng magagandang babae, matitinong mga babae. Magmahal ka sa kanila, mag-asawa ka. Paano na lang kung ikaw lalaki, hindi ka magmahal ng babae? Vice versa din ang babae ay hindi magmahal ng lalaki. Ano na lang mangyayari? Di ba? Di maging bakla na lang lahat or maging tumboy na lang. At hindi na tayo dadami dahil hindi ako magmahal ng isang babae dahil mundo lang yan pagmamahal. That's why may mga religious people ngayon ay hindi na sila magmahal ng opposite sex nila. Nagserbisyo na lang daw sa Diyos. Mali yan So tao tayo, may puso tayo, may tumitibok yung puso natin. Pag nakakita tayo ng babae, magaganda na babae, iibig tayo in a legal way. Umiibig tayo sa isang babae kung kakaya ang bulsa natin, kakaya ang lahat natin, di mag-asawa tayo ng legal nga paraan. Pero kung sabihin mo, hindi ako magmahal niyan dahil mundo yan Likewise, kung ikaw din ay babae, hindi ako magmahal ng lalaki dahil mundo yan Paano na lang?
Sa trabaho, maghanap tayo ng trabaho, mamahalin natin ang trabaho natin. Dahil sa trabaho natin, magkakaroon tayo ng magandang sahod, magandang income, at magandang bunga sa ating pagpanananim. Mahalin natin ang ating mga tanim. Alagaan natin para tayo makaharvest at mapakain natin ang ating pamilya sa ayos na pagpapakain. Therefore, mahalin natin. Sino mang nagsabi dito sa Biblia nga sa 1 Juan 2:15-17 sinasabi dito, love not the world, neither the things that are in the world. If a man love the world, the love of the Father is not in him. Anything thou this who do not love the world? No. Sa Muslim, you must have to love the world in accordance to God's order, ordinances. Hindi mo nga to love the world, kamkamin mo lang kahit hindi sa'yo. Ganon. Ha? Supposing, nagmahal ka ng lupa, maghanap ka ng pera para makabili ka ng lupa. Ha? Nagmahal ka ng magandang sasakyan, magtrabaho ka ng maayos para magkakaroon ka ng to have a car is mundo. Ha? To have a good car, nice car, to have a good house, beautiful house, this is mundo. Ha? But you must do that. Ang kinin mo ang bagay na yan in a legal matter. Hindi ibig sabihin na hindi na ako magpatayo ng bahay, hindi na ako magbili ng sasakyan, bisikleta na lang dahil mundo yan. Eh mali yan mga kapatid. Ha? Dito tayo sa mundo, gawin natin ang lahat, ha? Para mapasa atin ang biyaya ng Allah na binigay sa atin. Di ba? Sa kapwa natin. Mahalin natin ang ating kapwa, tao. Tao, dahil hindi ko pagmamahal sa kapwa tao ay mundo. Mundo ba yan? Sabi mundo. Pero dapat ang sa Islam, anong klaseng pagmamahal, dapat nandoon nakasalay doon ang batas ng Islam. Islam is the umbrella of all action. Lahat ng mga bagay nga gawain, pananampalataya, pag-iisip, gawa ng tao, ang Islam ho nandoon sa ibabaw. Halal ito o haram. Itong pagkain na ito bigay sa akin, I love it. Pagkain magagandang masarap na pagkain, I love it. Pagkain ng mga different fruits, I love it. Pero in a legal matter. Hindi ibig sabihin na, gusto ka ng bunga ng masarap na kahoy mo, ay mundo yan, makamundo yan. Huwag kang magmahal na ganoon. Magkakaroon ka ng maraming bahay, ay mundo yan. Hindi yan pwede. Magkaroon ka ng maraming bahay, malaking lupain, ay hindi yan pwede dahil mundo yan. Ay bawal yun sa Islam. Hindi ganoon ang Islam. Islam, so far nandito ka sa mundo, gawin mo ang lahat ng bagay in a legal manner. Dahil ang mga Muslim, gaya ni Abdurrahman bin Auf, mayaman. At sabi nga ng history nga sa panahon magbigay siya ng zakat, si Abdurrahman bin Auf, ang kamilyo nga maglalakad sa buong Madina, naririnig nila. Yung zakat lang sa kamilyo, naririnig nila sa buong Madina nga naglalakad. Ang zakat, Abdurrahman bin Auf, yung sa kamilyo, nga ibibigay niya para sa Islam, yung zakat. Iba yung sadaka, iba yung zakat. So maraming mga Muslim nga yumaman, sumisikap, nagnegosyo. Kaya kung ganoon ay hindi ka magmamahal sa mundo, huwag ka na magtrabaho. Huwag ka na magdamit, magandang damit, kasi magkaroon ka ng magandang damit ay mundo din ito eh. Pagkaroon ka ng magandang damit, mundo din ito eh. Gusto mo lang butas-butas? Hindi ganoon ang Islam eh. Basta legal nga pamaraan, sa maayos nga paraan, maghanap ka ng pera para makabili ka ng maayos na damit, maayos na eyeglasses, maayos na laruan, maayos na sasakyan. Mundo yung bagay na yan. Pero dapat ito ay hindi haram nga paghahanap buhay. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo nangailangan diyan dahil mundo na ito. Hindi. Sa Islam is, anumang binigay ng Allah dito sa mundo, anumang nilikha ng Allah dito sa mundo, mamahalin natin sila, aalagaan natin sila in Islamic way. Pero kung sabihin mo, mag-alaga ng baboy, ay sorry, hindi ko mag-alaga ng baboy dahil maganda nga ang pagninegosyo ng baboy, pero paano ay ang Islam ho nagbabawal diyan. Ay pagninegosyo ng mga shabu, madali lang ang pera, ay bawal ho sa Islam. Pagninegosyo ng tabako, sigarilyo, bawal ho. Pag sinegosyo ng alak, sorry, mayroon kaming limitation diyan. Hindi kaming magbenta, hindi kaming pwedeng bibili sa mga alak, sigarilyo o ano pa diyan, ang mga bagay na kontra sa Islam. Yun po ang aking clarification. Na itong bersikulo na ito sa Biblia nga nagsabi dito, love not the world,
neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Ito ay, this is un-Islamic. Hindi ito Islam. Dahil tayo mga Muslim, mamahalin natin ang lahat ng nilikha ng Panginoon dito sa mundo. Bakit? Dahil ginawa ito ng Panginoon para sa ating ikabubuhay, para masaayos ang ating kapwa, pamamalakad dito. Paano na lang, ipulyot natin, putuloy natin ang mga kahoy, kahit dahil mundo ito, basura natin, itapon natin sa dagat dahil mundo yan. Yung sapa natin ay sirain natin ng lasunin natin ang ating sapa dahil mundo yan, ay hindi pwede yun sa Islam. Alagaan natin, mamahalin natin ang binigay ng Panginoon dito sa mundo. Dahil ito, pag makapasa ka dito, inshallah, yun po ang paraan, mapapatungo tayo sa paraiso. Hagdanan po, steps to go to paradise is to follow the law of Allah in accordance and applicable on this earth and this planet para tayo in the day of judgment, huhusgahan tayo sa ating paniniwala, sa ating gawa dito sa mundo, sa ating environment at sa ating kapwa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please share, mga kapatid, sa nagbigay po ng star sa live, inshallah, at nagbigay din ng sa aking GCash. Alhamdulillah, mga kapatid, inshallah, lahat ng inyong pagtutulong, inshallah, gagamitin ko ito para po sa da'wa, inshallah. Lalakas po ang da'wa ay hindi lamang dito sa Dumaguete City, hindi lamang dito sa Negros Oriental or Negros Occidental, kundi iniisip po namin ay makatulong kami sa mga bagong mga Muslim sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Magti-train kami ng mga new Muslim, paano pagdakwa, inshallah, kung successful ito o hindi. Ang sa Islam ho, kung mayroon ka ng pag-iisip na mabuti, ito ay kung hindi man mo matutupad, mayroon ka ng reward. Kung matupad mo na, mas lalong lalaki po ang iyong reward. At sa lahat ng tumutulong, inshallah, ibibigay namin sa inyo ang update, inshallah, kung sa panahon nga, panahon nga, tamang panahon nga aming isabi sa inyo, inshallah. So far, inshallah, ang GCash nga pumasok, alhamdulillah, ang pumasok ko sa GCash ho, it's 1,380. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. At mayroon ding kapatid natin na nagbigay ng, alhamdulillah, nagbigay ng 5,000, inshallah. Ito ay pagtulong ho sa dawa. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. At sa pag-share ninyo mga kapatid, like, pag-comment, at pag-share ninyo mga kapatid, ito ay isa ng puntos sa ating pong dawa. Inshallah, mapaabot natin sa madla at inshallah yung mga misconception at ating dahan-dahan nga mabura at mahayagan sila kung ano ang tunay na katuruan ng Islam. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.